All right. A blessed noontime to all of us. Magandang tanghali po sa lahat ng ating taga-subaybay ng ating The Baptist Lunch Program, your favorite noontime show, North, South, East, and West Corner, and to our viewers nationwide and worldwide. Magandang tanghali po sa ating lahat, and welcome back to this program. And I believe that this will be a great blessing to all the fathers that are watching. Usapang lalaki na naman po tayo on our TVL Fridays. Kaya magandang tanghali po sa inyo. Subaybay po tayo while you are on your break time. Habang kayo po ay nagtatrabaho, magandang tanghali po sa inyo pong lahat. And of course, shout out to the North, South, East, and West Corner. And ganoon din sa mga CBBA students na nasa labas na nagbibilang, nag-aabang ng countdown. Yan, nagpapalakpakan. Yan, shout out sa inyo lahat. And of course, to my wife, Ma'am Yang, hello sa inyo dyan, at tabang kasalukuyang Bobia, and kay Daniel and Isaac. And of course, with me are my co-hosts. Ay wala pong iba, mga kasamahan ko pong co-host ng programa po na ito. Of course, the main host is the pastor and the producer of this program. And shout out to Pastor Hill. Magandang tanghali po sa inyo. And of course, kasama ko po ngayon palagi si Sir Rudy and Sir Noel Gumabay. Magandang tanghali sa inyo, sirs. Amen. Magandang tanghali po, Sir Jao, at sa lahat ng viewers natin. Sir Noel, magandang tanghali sa iyo. Amen. At batiin ko lang mga kapatid ang mga viewers natin ngayon, at lalong-lalo na itong mga nasa area at mga tatay na nanonood sa atin. Si Brother Joji Lacson. Magandang tanghali sa iyo, Brother Joji, at sa lahat ng mga tatay na nakatutok sa atin. Si Sir Benji. Oo. Stolonyo. Nakita ko si Brother Rodelio Suway, si Tokayo. Amen. Nakita ko at nakatutok na rin. Brother Rudy, good afternoon sa iyo dyan. Tutok lang at paupuin natin yung buong pamilya natin para may makuhang pagpapala para sa tanghaling ito. Shout out sa lahat ng Makati Central family. Tutok lamang kayo. At syempre sa aking asawa, Arog. Alam ko naglalaba ka. At dahan-dahan lang. Wag masyadong magpapagod. At syempre sa aking mga anak, Emilio, Aaron, Aloha, at kay Roda. Good afternoon po sa inyong lahat. Amen. Isang mapagpalang tanghalian muli sa bawat isa po sa atin. At salamat sa Panginoon na umeere na naman ang mga leader ng tahanan. Kaya mag-excited po tayo sa araw na ito, at binabati ko po ang aming area, ang West Bank family, ng isang mapagpalang tanghali sa bawat isa po sa atin. Gayon din po ang aking pamilya, kay Sister Cynthia na nasa bahay sa oras na ito, at ang aming dalawang anak, kay Pauline at kay Tricia na nasa trabaho ngayon. Ay magandang tanghali po sa inyo. At gayon din, magandang tanghali sa aking isa sa paborito kong inaanak, si Richard Bergancia. Wow. Magandang tanghali sa iyo. At nawawala yung ating mga masusugid na taga-subaybay. Kaya kanina pa yan, nag-send na lang shoutout sa mga South Border Fathers. Siya pa lang nakapag-send ng picture Si Sir Richard. Wow. Matindi talaga si Richard. Talaga yan, napakatumbas lang 8 inaanak yan. Si Richard. Wala pa, yung aking paboritong inaanak ay mas matindi yun. 28 inaanak din ang katumbas doon. Si Bonito. Mali, at wag po kayong aalis dahil marami po kaming pagpapala na nakahanda para po sa inyo, especially sa mga fathers ng ating pamilya. Maraming salamat, Sir Joe. God bless us all. Amen. Sir, dito sa pinag-uusapan natin, mga kapatid, no, para sa lahat ng mga nandiyan dyan, and sa mga sumusubaybay, lalo sa mga fathers, we're still talking about our commitment. And maganda yung diniscuss last time, our pastor is with us. Maganda na ating balikan sa rewind po yun. Then from there, ay patuloy po tayo magtutuloy-tuloy sa ating pong pag-uusap. Sir Rudy, can you please give us a short recap para sa ating pinag-usapan? Na-discuss natin last time, napakagandang discussion na binigay sa atin ating mahal na pastor. Yes. Okay. Magandang tanghali po muli sa atin lahat, mga viewers namin sa programang The Baptist Lunch. At last week lamang po ay kasama po natin ang ating pastor. At siya po ay nagturo, mga kapatid, patungkol po sa kaimportantihan ng pagiging committed to lead. Okay? So to commit to lead, yun po yun na pag-usapan po natin. At sabi nga ni pastor, ay maliwanag na to connect is to commit, mga kapatid. At mahalaga na ang bawat isa, lalong-lalo na ang mga tatay ng pamilya, ay talagang mag-commit to lead the family. Amen.
So doon pa lamang ay makikita na natin na ayon nga kay pastor na kapag ikaw ay nag-commit to lead para sa iyong pamilya is that you're putting in action, mga kapatid, ang mga bagay na dapat mong ipaabot sa iyong pamilya, mga kapatid. Kaya you are carrying into action deliberately, mga kapatid. Sabi nga ni pastor ay tuloy-tuloy yan. Hindi paminsan-minsan, kundi talagang palagian, mga kapatid, na gagawin mo ang mga bagay-bagay dahil ikaw ang leader. Para nang sa ganun, makita ng iyong pamilya at matamasa nila yung mga bagay na gusto mong mangyari sa kanila. Yeah. At ayon nga sa ating pastor, ay napakahalaga ng leadership, mga kapatid. Sapagkat ang pagiging leader, kapag nag-commit ka to lead your family, syempre, dahil tayo ang leader, ay merong malaking impact yan sa ating pamilya, mga kapatid. May malaking impact ang ating paglilid sa ating pamilya, sapagkat ang mangyayari po niyan, people will follow you. Amen, mga kapatid? People will follow you, o yung pamilya ay susunod sa iyo, hindi dahilan sa dahil sa ikaw ang leader, kundi dahilan sa ikaw ay ikaw. Amen? So, sa madaling salita ay sumusunod sila dahilan sa ikaw yan. Ibig sabihin, merong kang ipinapakitang maganda at ina-action mo yung nasa isip mo. Ibig sabihin lang doon, inililid mo sila. Sapagkat leadership is not about authority, but it is about influence, mga kapatid. At yung influence na napakahalaga ay dapat mo ring ma-share din sa kanila sapagkat kung ano yung ituturo mo, yun yung impluensyang makukuha rin ng iyong pamilya. At ayon nga kay pastor, kapatid, ginamit niya itong Proverbs chapter 11 verse number 14. Okay? Dako lang po tayo doon. At chapter 11 in verse number 14, ang sabi ng Bible, where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselor, there is safety, mga kapatid. So, sabi nga ni pastor dito, ay where no counsel is, people fall. So, sabi nga ni pastor madali mo kapag pag walang counsel, ay may pag-fall. Ano po? Pero kapag may counsel, merong safety. So, yun yung pinaka-the best doon. At syempre, bilang leader ng pamilya, ayaw natin na mapahamak ang ating anak. Kaya nga, kailangan natin mag-commit sa Panginoon na i-lead talaga natin ang ating pamilya. At doon sa bagay na yon, mga kapatid, pag tayo ay nagpakita ng leadership sa ating pamilya, mga kapatid, maliban sa merong malaking impact yan para sa mga tao na sumusunod sa atin, especially ang ating pamilya, ay nagbubukas din yan ng opportunity, mga kapatid. Nagbubukas po yan an open door an opportunity para sa iba na siya rin namang paraan para makita ng ating pamilya ang pangako ng Diyos sa buhay natin. Amen. Amen. So yun yung mga bagay na itinuro ni pastor na yung impluensya mo, yung paglilid mo sa iyong pamilya, pag yan ay nakuha o na-adapt ng iyong pamilya, mga kapatid, magbubukas yan ng pintuan ng oportunidad, mga kapatid, Amen. para sa iyong pamilya o sa ibang tao na siya rin namang ikatutuwa nila sapagkat ipakikita naman ng Diyos ang mga bagay na ipinangako niya para sa buhay natin. Di po ba Amen. napakaganda? So alam nyo, mga kapatid, yung bagay na yan, napakagandang sariwain natin lagi, mga kapatid, sapagkat sabi nga rin dito ni pastor when you desire to lead, there is only one pattern or standard. Hindi po dalawa. Kaya nga sabi ni pastor, kung ano yung itinuro mo o kung ano yung sinabi mo, yun dapat ay ginagawa mo. Amen. Abay, Amen. totoo naman, di po ba, mga kapatid? Hindi po pwede na taliwas ang sinabi mo sa ginagawa mo. Amen. Taliwas yung itinuturo mo sa iyong anak, tapos pagdating sa iyo, ay iba naman ang ginagawa natin. Yeah. So, hindi po pwede po, mga kapatid, yung ganon. Kaya nga, laging inuulit ni pastor yung bagay na yon, na
dapat iisang standard lang, iisang pattern lang, mga kapatid, ang dapat ipakita natin sa ating pamilya. Dapat kung hindi, abay, makukompromise ang ating pamilya. Amen, mga kapatid. So, what you said is what you do. Yeah, Kaya, amen. kung a committed leader, sabi nga ni Pastor, a committed leader ay dapat may push po yan. Mhm. Dapat may push yan. May push ang kanyang leadership. Yan yung pinaka-the best. Sige lang, tuloy mo lang. Yeah, amen. Bakit? Tandaan mo, pamilya mo ang nililid mo. Yes, sir. At ayun Amen. nga, ito yung pinaka isang bagay na nag-strike sa akin sa sinabi ni Pastor, mga kapatid. Ito, that leadership ay, your passion will come first. Your passion should come first before position. Mga kapatid, yun yung pinaka-striking para sa akin. Bakit? Sapagkat tayo naman bilang tatay, mga kapatid, higit ano pa, tayo talaga ang nagmamahal sa ating pamilya. At kahit walang posisyon, sigurado dapat may passion tayo para sa ating Amen. pamilya. Right, That's that's true. right. Amen? Amen. Mga kapatid, and the word passion ay napakalawak po niyan. Yeah. Sapagkat kung malasakit ang pag-uusapan, ay pasok po yan sa passion. Yeah. Okay? Kung pagmamahal ang pag-uusapan, pasok po yan sa passion. Kaya nga, dahil pamilya natin ang pinag-uusapan, abay pambira, walang ano-ano, di bali nang walang posisyon, basta meron kang passion para sa iyong pamilya. Amen. Dahil tanda mo, pamilya mo yan. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo niyan, ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang ating pamilya. Amen. Therefore, kailangan natin pangalagaan ang ating pamilya. At sabi nga ni Pastor, napakahalaga ng impluensya, mga Yun. kapatid. Amen. Impluensya. That's right. Amen. Sapagkat ang leadership ay influence. At Yeah. katulad nga ng ating nababanggit lagi dito, mahalaga na tumanggap ka rin ng turo ng iba na talagang pinahintulutan mo na makapag-impluensya sa iyo. Ayun. Which is katulad po ng ating pastor. At Yeah. tayo, Yes, Brother sir. Noel, Amen. Sir Jow, Oo. lahat naman tayo ay beneficiary ng impluensyang itinuro ni pastor. Yes, sir. Yung mga itinuro niya, na-adapt natin. Kaya, yung prinsipyong binaon natin sa ating tahanan ay mula rin sa prinsipyo ng ating pastor na kinuha niya rin sa salita ng Diyos. Amen. Amen. That's great. So, yun yung nabitbit natin at yun ang pinaka-the best sapagkat yung leadership ngayon na kung ano ang ginagawa ng ating pastor ay siya rin naman na-adapt na rin natin. Yeah, Which amen. is, mga kapatid, masasabi nga natin, effective. Amen. Amen. So doon pa lang talagang sulit na Yeah. Kaya nga kailangan yung leadership natin ay may push. Okay? May push. At sabi ni Pastor, mga kapatid, hindi alam ng ating mga anak kung ano ang nasa isip natin. Yun. Kaya nga kailangan ilagay natin ito into action. Yun. Amen, mga kapatid? Kailangan dalhin natin into action ang Yeah. anumang bagay na iniisip natin. Kaya nga sabi ni Pastor, hindi po pwede na taliwas ang sinasabi mo o tinuturo mo sa iyong anak Yeah. sa ginagawa naman natin. That's right. Amen. Oy, So, amen. Sir Joe, yun ang pinaka-highlights ng mga bagay-bagay na napag-usapan natin last week. Amen. Isa sa That's maganda, right. maganda rin may prinsipyong binitawan sa atin ng ating mahal na pastor. If you can still remember that. May sinabi siyang passion first before position. Yeah. The Amen. best. Napakaganda niyan. Because Yes. pag wala kang passion doon sa ginagawa mo, like for example, sa leader. Kasi minsan, alam niyo, we have to accept the reality and the fact na dapat i-check natin yung sarili natin kung malalim ba sa atin yung ating pagiging ama. Yun. Malalim ba sa atin yung Yun. pagiging asawa. Amen. Come on, sir. Nagsink in ba talaga sa atin yan as a position lang? Mhm. Because alam mo, totoo yun, Sir Rudy, Sir Noel. Alam mo, napakatindi ng power. That's a powerful principle. Kaya minsan, you can play the role of a father. You can play your role as a husband and as a father. Pero the reason why it's been changing because you're losing the passion. Yeah. Yes, Amen. yes, amen. You see, parang parehas yan kaya nga ipinattern sa Panginoon Jesucristo because it's like the passion for souls ng Panginoon Jesucristo. Yeah. Di po Amen. ba? So, I mean, it's not I do believe that hindi tayo pinadala ni pastor sa pagiging alam naman natin ang pastor natin eh. It's not an Amen. emotional matter of saying to us na yung passion ay karaman nararamdaman mo. Yeah. Come on. Hindi superficial. Hindi Yes. superficial. That's We're right. talking about the passion. Kaya nga yung pinag-uusapan ng unang turo ni pastor about committed to love ay
It's about the agape love. Uy, Yeah. Yes, shout amen. out. Agape. Naalala ko na naalala naman mo yun, Agape. Transient. Pagka nagawi po Amen. kayo dyan sa Villamor, Yeah. banda, sa baryo, makikita niyan. May bunga naman yun eh. Kailangan nyo lang kontakin si Sir Noel Gumamay Yeah, dyan. amen. By the way, shoutout ko lang, maliban kay Sir Richard, si Sir Roque Villaranda, yan, nanonood siya na naka-uniform, nasa break Wow. siya, naka-uniform Uy, siya ng pambira. security guard yan. Aba, pambihira. Kasama rin natin si Sir Cesar De Jos. Siyempre. Ganun din. Baka si Central Sir Father EJ, siya eh. Sir EJ Reyes, yan. Sir magandang, Jeffrey, si Sir Jeffrey Sambahon. Reyes. Jeffrey, Santos. okay. Oo, at saka siyempre yung magiting na area leader, si Sir Gerald Espiritu. Oy, meron pa si Sino? JR Agadia. Makati Yan, Central yan. Family rin kaya yan. Yan, nakita ko. Wala pa si Boy Hopia eh. Oo nga, wala pa. Antayin natin. Antayin Kaya natin. Darating din yan. nawawala sa pundasyon eh. Yeah, darating darating din yan. yan. Darating. Darating Pero yan. alam nyo, yun yung pinag-usapan natin, sir. Napakaganda talaga Yeah, nung last Friday. Binanggit na yun ni Pastor. Because yet, we have to understand the reality in the fact na talagang pagka wala tayo doon sa part na yun, hindi mo maunawaan kung gaano mo kailangan ano yung position eh. Kumbaga, hindi mo maunawaan kung kailangan mo. Pag hindi natin maunawaan yung sinasabi ni Pastor na passion or first before position, pag hindi natin maunawaan yun, hindi mo gagampanan biblically. Yeah, amen. Hindi mo gagampanan because ang kagandahan, Sir Rudy, Sir Noel, yung pattern natin, of course, nasa Bible, and the Lord Jesus Christ Himself, di ba? Yes, Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and Amen. gave Himself for it. Yun. So, ibig ko sabihin, nakikita ang pattern sa Panginoon Hesus-Kristo eh. Bilang ama, fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Amen. That's right. You see, Amen. so makikita nyo, laging involved ang Panginoon Hesus-Kristo. It's because the passion of our position, the passion on our position as a husband and as a father is patterned. The passion is patterned from Christ. Amen. Amen. Kaya hindi pwedeng mawala ang Panginoong Hesus-Kristo sa That's role right. na yan. Amen. Kaya nga, that's one of the things, walagay ko, Sir Rudy, Sir Noel, na magandang mapagbulay-bulayan natin bilang isang mga asawa at bilang isang mga ama kung involve ang Diyos sa ating husbandry and fatherhood. Yeah, Yan. amen. Amen. Di ba, That's sir? true. That's right. Dapat involved palagi ang Panginoon. It's because of the reason that, first of all, sa Kanya nakapattern yung position na yan. Yeah, amen. Amen. I Yan, believe. napakasimple, Yes. Sir Noel. That's true. Palagay mo, Sir Noel. Yeah, at maraming salamat Sir Joe at Sir Rudy. At bago tayo magpatuloy, ay of course binabati ko rin yung Crown Priest. Yeah, Crown Oh, Prince. Crown Prince. Auto Supply. Auto Supply. Sir Oh, Ronald Auto Biraya. Supply. Maganda. Yung. Si Sir Ronald Biray. At saka yung bagong gustong maging mandirigma. No? Oh, Mga yeah. darating sa darating na panahon, magiging bagong mandirigma to. Si Sir Henerico. Yeah. May ba? pinasya-shoutout siya. May pinasya-shoutout siya. Ganun ba? Oo. May sakit yan ngayon eh. Ha? Meron. May Ano ba sakit? yan? Wala pa lang yan. May Wala. sakit na. Oh, Ano ba yan? heart Baka- enlargement. Okay, so Sir Rudy, Sir Joe, basahin ko lang muna yung comment ni Sir Cesar De Jos. Ano po, sabi po rito ni Sir Cesar De Jos, wala pong matinong leader na naging cruel sa kanya sariling pamilya, sir. Yeah. Thank Yeah. you sa mga prinsipyo ng salita ng Diyos na itinuturo ng ating mahal na pastor. Amen. So, totoo nga po yan mga kapatid. Ano po? Alam niyo po, ang buhay, pagpapamilya ay talagang makikita mo talaga yung responsibility. At sabi nga ni Sir Joe kanina na kung hindi natin kasama ang ating Panginoon at hindi yung salita ng Diyos ang siyang ating basihan ng ating leadership. Kasi alam niyo po mga kapatid, yung kung iisipin lang natin nung tayo ay mag-aasawa, Sir Rudy, Sir Joe, di ba? Yeah. Talagang nakikita mo na committed ka talaga na magtayo ng isang pamilya. At of course, nung pasimula pa lamang mga kapatid, ay talagang makikita mo na talaga ang Diyos ang siyang nagbibigay ng iyong papapangasawa. Kaya nga, yung sabi nga na, yung tadyang natin mga kapatid, kulang yan. Katulad yung tadyang din ni Sir Henerico. Kulang yung tadyang niya. Yan. Oh, pero tignan mo. Oh, kung saan siya pumunta,
nandito lang pala sa bakuran ni Maria, yung nawawala niyang isang tadyang. At talagang nung dumating yung point na talagang nag-commit siya at na mag-aasawa siya, ay talagang ipinalangin niya sa Panginoon. At tinugon naman ng Panginoon, mga kapatid. At binigyan siya, ipinakita ng Panginoon kung sino talaga yung kanya mapapangasawa. Kaya yung involvement talaga ng Diyos sa ating pagpapamilya ay naroroon talaga. Kahit nga magpakalaot-laot tayo eh. Yeah. Katulad ko, ako, galing ako sa serbisyo. Kung saan-saan lang din ako nagpupunta. Pero ang mapapangasawa ko, taga-Pasay pala. Di ba? Taga-Villamor. So talaga, kung titignan mo, mayroon talagang nakalaan ang Diyos para sa atin. Yeah. Kung kaya, yung kinakailangan talaga natin na ang Panginoon ang siyang magga-guide at magda-direct sa atin sa ating pagpapamilya. Alam nyo, Sir Rudy, Sir Jow, nung ako'y unbeliever, takot talaga ako mag-asawa eh. Takot talaga ako. Bagamat, andiyan na, pinrovide na ng Panginoon. Kasi ang thinking ko, mahirap yung magpamilya, yung responsibilidad ng isang tatay sa kanyang magiging pamilya ay talagang napakabigat. Kaya nga umabot ako, Sir Jow, Sir Rudy, ng 30 years old bago ako pinagkalooban ng Panginoon ng pamilya. Bakit ako may takot? Kasi ginagawa ko ang bagay na hindi ko kasama ang Panginoon. Na sa aking pananaw, talagang mahirap. Pero makikita natin, mga minamahal kong ama ng tahanan, na walang mahirap kapag kasama natin ang Panginoon. At makikita naman natin, yung katapatan ng Panginoon, nananatili, di ba? Tayo lang, minsan, hindi tayo nagiging matapat sa Kanya. So, ang point ko rito, mga kapatid, huwag tayong gumawa ng sarili nating kaparaanan para magkaroon tayo ng isang makadiyos na pamilya. Kaya nga, ano bang uri ng pamilya ang ating naisag itatag? Ano po? At anong uri ng ating mga anak? Ang ating kasi hindi lang po, mga kapatid, hindi lang ito nagtatapos sa ating pamilya. Mga kapatid, tayo ay nagbi-build ng next generation. Man. Kaya nga, mga kapatid, kung hindi makitaan tayo, kaya nga sabi nga kanina ni Sir Rudy na kinakailangan talaga maipakita natin, mai-demonstrate natin sa ating sa ating pamilya kung ano ba ang priority natin sa ating buhay. Amen. Na makita dapat sa atin, mga kapatid, yung pagtitiwala natin sa Diyos. Pagtitiwala, yun ang napakahalaga eh. Kasi nagkaroon tayo ng commitment na sa hirap at ginhawa ay magsasama tayo ng ating may bahay, no? Paano mangyayari kung gagawin mo sa sarili mong kapaparaanan yung mga bagay na nais mo maganap, ay talagang mahihirapan tayo, mga kapatid. Alam niyo po, isang bagay na napili ko ang church nito, kaya nga sabi ko nga nung ako'y dito rin ako nagkapamilya, ano? Nagkaroon ako ng commitment sa Diyos na, Panginoon, gusto ko dito ako makakapag-asawa. No? Dito mo ako bigyan ng papapangasawa. Yan ang panalangin ko. Dahil nakikita ko yung programa ng ating simbahan patungkol sa pamilya, especially sa profession ko bilang isang sundalo, Sir Rudy, Sir Jow. Nakikita naman natin yung buhay ng isang sundalo. Mama, wag mo kayo masyadong naiiyak ka na naman dyan. Ayoko na nga sagihin yun eh. 18 sako na naman. Pero alam nyo, dyan. Totoo talaga ito, mga kapatid. Kung wala tayong pagkakilala sa Diyos at hindi natin ilalagak yung pagtitiwala natin sa Diyos, mahihirapan tayo, mga kapatid. Pero sabi nga ng Panginoon, may pangako, may mahirap bang bagay sa Diyos? Lahat ay posible sa Diyos. Kapag ginusto ng Diyos, mga kapatid, ay talagang wala makakapigil. Ang hamon ko nga sa Diyos talagang kung yung bugtong na anak mo nga ibinigay mo sa akin, yung magkaroon ng isang maayos at makadiyos na pamilya, mahirap bang makuha yung Panginoon? At kinakailangan lang natin, mga kapatid, na patunayan natin. At wag nating kakalimutan ang ating mahal na pastor. Kasi ang ating mahal na pastor,
yun yung itinalaga ng Diyos upang pangalagaan tayo. Kaya nga, ang advice sa akin ng ating mahal na pastor, bagamat, of course, nakita ng ating mahal na pastor na talagang kung titignan mo sa pananaw ng makamundo, ay talagang pwede na ako mag-asawa. Bakit? Of course, may matatag ako hanap buhay. Nasa armed forces ako. At of course, may pinagkatiwalaan niya ako ng bahay. Pero hindi niya, nung nagpaalam ako sa aking mahal na pastor na ako'y mag-aasawa, hindi niya sinabi na, sige, Brad, pwede ka na mag-asawa. Hindi niya kaagad inaprubahan. Bagkos, ang sabi niya, ayusin mo muna yung relasyon mo sa Diyos. Wow, amen. No? Hindi niya inaprubahan na, sige, pwede ka na mag-asawa, pero alam mo, ang pinakamaganda na advice sa akin ng ating mahal na pastor, ay yung talagang spiritual. Yeah. Yung bagay na patungkol sa Diyos. Bakit? Kasi hindi po madali ang magtayo ng isang pamilya. Tandaan mo to, Hener. Na panay ang pa-shout out mo. Isa isip po to, hindi sa lahat ng panahon puro yakapan. Isang araw, tuloy. magi-intervene ang dyablo. Yeah. At kapag wala kang maayos na pundasyon, spiritually, madali ka mabuwal. Kaya nga, may mga pamilya, mga kapatid na nasa yung mga makamundong bagay, mga makikita nila na talagang akala nila ay nagiging masagana sila, mga kapatid. Bakit nagkakaroon ng pagkakahiwalayan? No? Yung material na bagay ba ang siyang nagpapatatag ng ating relasyon sa ating pamilya? Hindi po, mga kapatid, kundi yung relasyon natin sa Diyos. At yan po, mga kapatid, ay lagi na po nating mapapakinggan sa ating mahal na pastor kung paano natin maitatatag yung ating pamilya, mapapanatili yung ating pamilya sa isang makadiyos na nakalooban. Kaya nga, mga kapatid, kapag hindi sa atin nakikita yung pagtitiwala natin sa Diyos ng ating pamilya, mga kapatid, wala po tayong maaasahan na maayos na henerasyon. Kaya nga, dito, mga kapatid, talagang mayaman tayo sa salita ng Diyos. Araw-araw may mga programa ang ating simbahan. At alam niyo po, mga kapatid, ang magpapanatag sa ating kaisipan para sa ating mga anak ay yung salita ng Diyos na siyang napapakinggan din nila. Yeah. Kaya nga napakahalaga na ipakita natin, maging seryoso tayo. Yung Right. ipakita natin na may abilidad tayo na manguna sa ating pamilya. And of course, huwag kayong mahihiya na humingi ng payo. Kaya nga, sabi nga ni Sir Rudy, binasa niyang talata kanina, in the multitude of counselors, there is safety. Mga kapatid, marami po tayo rito na pwede nating lapitan. Huwag po tayong gagawa ng bagay na sa ganang sariling nating pananaw dahil mapapahamak tayo. Wag nating wawalain ang ating mahal na pastor. Kaya nga, kung meron man tayong papakinggan, of course, hindi ko naman sabihin na wag niyong papakinggan yung iba. Kung meron man tayong higit na papakinggan, walang iba kundi ang ating mahal na pastor. Dahil ang ating mahal na pastor ay leader ng mga pamilya. Hindi lang ng kanyang pamilya, kundi bawat pamilya na miyembro ng ating simbahan. Kaya nga, salamat sa Panginoon na napakadali nating malapitan yung ating mahal na pastor, no? Yeah. Wag lang natin maiisip na lalapitan na natin ang ating mahal na pastor kapag may problema na tayo. No, wala man tayong problema o may suliranin man tayo sa ating pamilya, ay wag tayong lumayo sa ating mahal na pastor. Amen. Dahil alam ko na ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng pastor na walang iba kundi ang ating mahal na pastor upang makilala natin ang Diyos. Kaya nga, mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, sa bawat bagay na ating gagawin patungkol sa ating pamilya,
iluhod natin sa Panginoon. Iluhod natin sa Panginoon, hingin natin ng kaalaman. Kasi wala naman nagtuturo, mga kapatid, ng kung paano magkaroon ng isang maayos na pamilya, di ba? Maliban lamang sa church at sa salita ng Diyos. Right. Di ba? Eh kung tayo lalapit sa kapwa nating, baka ang malapitan pa natin, mga kapatid, ay mga negatibo. Di ba? Negatibo. Kaya nga, salamat na lang. Kaya nga, dapat, sabi nga ng ating mahal na pastor, saliksikin natin ang salita ng Diyos. Yeah. Lunurin natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Kaya, ano ba ang kaalaman natin patungkol sa salita ng Diyos? Kasi kapag meron tayong kaalaman sa salita ng Diyos, sandata natin 'to, mga kapatid. At sabi nga ng Bible ng ating mahal na pastor, mas makapangyarihan pa sa dalawang two-edged sword. Yes. No? Yung salita ng Diyos. Kaya nga kung talagang i-apply natin, i-apply lang natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, hindi mahirap o hindi malabo na pagpalain ang ating buhay. Yeah. Kaya nga dapat patunayan natin sa Diyos na talagang karapat dapat tayo na maging leader ng ating tahanan. At yan, mga kapatid, ay dapat mai-apply natin yung salita ng Diyos. Kaya nga, salamat na lang sa Panginoon. Ako, personally, hindi po ako, baka sabihin nyo, ako ay isang maayos na perfectong leader ng aming tahanan. No. Marami po akong pagkukulang at pagkakamali. Pero salamat na lang sa Panginoon na yung mga pagkukulang ko at pagkakamali ko ay naririnig ko yung correction sa pulpito na nagmumula po sa salita ng Diyos. Kaya nga, i-enjoy natin, mga kapatid. Ang pagiging leader ng tahanan ay hindi ito pabigat sa atin, mga kapatid. Amen. Kundi ito ay isang pribilehiyo ng Diyos na ibinigay sa atin upang ma-exercise natin ang kanyang salita. Yeah. Kaya nga, without the Word of God, talagang hindi, mahirapan po tayo. Kaya nga, salamat sa salita ng Diyos na basihan natin. Kaya, ipakita natin. Meron nga tayong kasabihan na action speak louder than words. Yeah. Yung makitaan tayo ng ating anak, makitaan tayo ng may bahay natin na naninindigan tayo na sa salita ng Diyos, hindi ka nag-iisa. Kakampi natin ng Diyos. Yeah. Sumalungat man ang ating may bahay, kakampi natin ng Diyos. At ang Diyos ang siyang magtutuwid sa kanila, maging sa ating mga anak. Kaya manatili po tayo sa ating simbahan, sa mga programa ng ating simbahan, patungkol sa nanay, sa mga tatay at sa mga kabataan, para magkaroon tayo ng isang maayos na pamilya. Upang, pag tayo kinuha ng Panginoon, magkakaroon tayo ng kapanatagan. Yeah. Dahil nakitaan tayo ng ating pamilya na tayo ay lumalakad sa kanyang salita. Yeah. Sir Jow. Alam mo, Sir Noel, kaya maganda yung sinabi. Alam mo, hindi lahat ay nakakabitaw nung kataga ni Joshua na, as for me and my house, we will serve the Lord. Yes, Alam mo, sir, that position, it really requires a lot of, that display of position na meron si Joshua as the leader not only of the Israelites, but of his family as well. Yeah, And amen. of many families. Mhm. As for me and my house, we will serve the Lord. Kung titingnan natin, Sir Rudy, Sir Noel, kung titingnan po natin, talagang maiisip natin na maiisip natin na kumbaga let's just say na madaling sabihin yun, choose you this day whom you will serve. Pero yung as for me and my house, we will serve the Lord. Pero kung hindi mo kayang sabihin, yung choose you this day, it will be hard for you to bring your family to serve the Lord. Yes, sir. Amen. Kasi tinan nyo, kaya ko po, kasi that requires commitment sa Rudy, Yes, Sir Noel. sir. That's Yung right. ginawa That's na yun para sa mga tatay po na dyan, yung ginawa na yun ni Joshua, ay ano po yun kumbaga, it really requires a big commitment. Yun yung commitment na kung saan talaga ay nangangailangan ng matinding devotion sa Diyos. Yes, matinding amen. personal na relasyon sa Panginoon. Yes. It requires a deep relationship with God. It's because of the reason na
alam niyo po, it's because of the reason na madali lang nasabihin natin, as for me and my house, we will serve the Lord. Pero tanda natin, katulad nga nung sinabi ni Sir Noel, hindi lahat ay nasa green pasture ka. Yeah, amen. That's right. Tama yung sinasabi niya. Kaya yun din, sa mga nanonood dyan na mga, don't get too excited of, walang masamang maging masaya. Yeah, amen. But you have to make it sure that your joy is not brought by your emotion. It's not motivated or it's not being driven by your emotion. You see? But that joy is yung kasiyahan na nakasunod ka sa tamang proseso. Amen. Pero yung being excited to be in that, you have to make it sure and you have to watch yourself kasi katulad ng sinasabi mo nga, Sir Noel, baka pag dumating yung pagkakataon na magka-problema at mahirap nito, baka yung babae pang mas strong at mas emotional pa yung lalaki. Yeah, amen. Which is maraming ganyan, Sir Yes, Noel, sir. Sir Rudy. Tama yun. Alam nyo yan. Oo. Maraming mas emotional na lalaki kaysa sa kanilang mga asawang Yung babae. iba, maskulado pa. Yes, pero pambira, talaga naman. Nawawala yung muscle pagdating ng problema. Yes, hindi lang yun. Tsaka hindi lang yun, Sir Noel. Alam mo yun, yung the expression that you have, wag kang ma-overwhelm. Sabi ko nga, we're talking about, we're talking about a God-given responsibility dito sa bagay na ito eh. Yes. Hindi Yeah, ito, amen. you're not just going to another level of relationship. No, hindi lang ganun. Yeah, amen. Hindi Yes, lang pakikipagrelasyon ito, kundi higit sa lahat, yung pagsunod mo at pagtrabaho mo sa responsibilidad na inatang sa iyo ng Diyos. Yes, sir. Kaya nga, yan yung dapat na isipin na sa mga team preparation, shout out sa inyo lahat. Amen. Sa mga papasok, if you really wanted to enter the life of marriage, handa ba kayo na pasanin yung responsibilidad na iaatang sa iyo ng Diyos? Yun. Yan. Good Come point. on. Minsan kasi, Sir Noel, let's just park on them for a while, matulungan lang natin sila. Baka lang kasi excited kayo to be in another form of relationship. Matupad nyo lang yung point na siya kasi talaga yung pinangarap ko. Amen. Diba? Na lang natin, napahapyawan ko lang. Yeah, Siya that's talaga right. yung No. Again, huwag kayong pan-trick sa Diablo sa bagay po na yun. Diyos pa rin ang nakakaalam ng tama na para sa inyo. Amen. Ang point lang dito is, handain mo ang sarili mo, ihanda mo ang sarili mo sa responsibilidad na iaatang sa iyo ng Diyos pagpasok mo sa buhay may asawa. Amen. That's Yes. right. At That's buhay right. pagpapamilya. Amen. Which is, fast forward sa atin ng mga tatay, dito tayo dapat maging sensitibo na in a way na spiritually sensitive. Kaya ako sinasabing sensitibo, spiritually sensitive sa mga bagay na kung saan gusto ng Diyos na gawin natin para sa pamilya natin. Amen. It's not about us anymore. It's about our wife, it's about our children. Di ba, sir? Amen. That's Yan right. yan, yung mga sinasabi Yeah, natin. that's right, Yan na amen. yung usapin dito eh. Yeah. Kaya nga natin pinag-uusapan yan. Diyan tayo kailangan lumago. At walang yan, Sir Rudy, Sir Yeah, Noel. amen. Walang, ano tawag nito? Walang timers. Walang time out. walang Yeah. time out. Timers Yeah. na sa laro eh. Walang time out. Yeah. Walang, wait. Walang Higit teka, sa lahat. dyan. Higit sa lahat. Yeah. Walang substitution. Wala. Oo. Mahirap na pag Hindi, kasi may halimbawa, tayo substitution. tatay, di ba? O, teka lang, pagod na ako sa magiging tatay, 10 na. Kaya Yeah, pa. yeah. Walang ganon. Alam mo, Sergio, Sa basketball lang, Oo. sa mga ibang laro lang, may gano'n. ang isang kagandahan sa atin, may simbahan tayo. Yun. Na kung sakali man, kaya nga, ako tuwan-tuwa ako sa church eh. Kasi pag dumating talaga yung pagsubok na talagang sa aking sariling pananaw, talagang napakabigat, Sir Rudy. Alam mo kung saan ako tumatakbo? Sa church. Yeah. Yes. Kasi alam ko, dito sa church, may maayos akong Yeah. environment na nakikita. May makakausap ka. May makakausap ka, hindi ka makakakita ng lasing, hindi ka of course, maraming pagsubok na Yeah. dumarating Hindi sa... mawawala yan Hindi eh. mawawala. Sabi nga ni Pastor, hindi niya aalisin yan. Kasi Yeah. yan yung magpapaalala sa atin na may Diyos ka. Yeah, at yan yung magpapatibay sa atin. Na Kaya nga sabi ni Pastor Sir, di ba? Huwag Oo. kayong magtaka kung sabihin nyo, ba't parang ang tagal ko ng Kristiyano, parang may paghihirap, di nawawala yung paghihirap sa akin. Oo. Kasi nga, gustong malaman ng Diyos, gustong makita ng Diyos sa atin na tumatakbo pa rin tayo sa Kanya. Yeah. Kaya minsan, sabi nga natin, Amen. napag-usapan natin dito yan, na Yes. sabi natin dati, na minsan kasi, kaya hindi sinabi actually ni Pastor, kaya hindi naalis ng Diyos yan, kasi hanggang ngayon, di ka pa rin tumatakbo sa Kanya. Yeah. Kaya alam mo, Ewan Sergio, ka. ako personally. Sir, ito. baka lang mawala. Kasi narinig ko yung sinabi mo kanina na Yeah. sinabi ko nga rin ito. Ano man
anuman ang maging problema natin sa buhay, bilang isang Kristiyano at miyembro ng simbahan, siyempre, napunta tayo dito dahil sa ministry. Yes, sir. Diba? Amen. Of course, kung Amen. walang simbahan, walang magsosoul winning. Oo. Kasi yun ang Oo. kinumission eh. Oo. Diba? Kung walang simbahan, walang magsosoul winning. Yeah. Kaya nga tinatag ng Diyos ang kanyang simbahan para iwan ang kanyang ministry sa simbahan. Yun. At dahil sa ministry ng kanyang simbahan to reach out people, naabot tayong lahat. Yeah. Yun. Nandito Amen. tayo ngayon lahat sa kalagayan po natin yun. Tama. Therefore, Amen. I'm just saying na kung ang ministry ang naglagay sa atin sa maayos na kalagayan, Mhm. you see, ministry rin ang magsasalba sa atin at magbabalik sa atin Yun. sa maayos na kalagayan. Yeah, Amen. That's Kaya right. yung Amen. sinasabi ni Sir Yeah, Noel kanina oo, na oo. blessing na may simbahan tayo. Yeah. Totoong Amen. simbahan. Totoo. Uncorrupted Amen. simbahan. Yeah, totoo. At alam niyo po, yun nga, kapag wala tayong kinikilalang simbahan talaga, na kung binibigyan, kung talagang magaan, no? Magaan lamang ang pagtingin natin sa simbahan, mga kapwa ko ama ng tahanan, mahihirapan tayo. Mahihirapan tayo. Sabi nga ng aking uncle puro battle, araw-araw. May battle, which is true, mga kapatid. Kaya nga ito yung sabi nga ni Sir Cesar De Jos, sabi nga rito sa kanyang comment, ang pagtayo ng isang pamilya ay hindi paglagay sa pagiging tahimik, kundi isang mabigat na responsibilidad na hindi natin pwedeng talikuran. Yun. Pag dumating ang mga pagsubok, kundi dapat harapin at mapagtagumpayan sa anumang pagsubok. Totoo po yan, mga kapatid. At alam niyo po, ako personally, kapag may mga problema na dumarating sa amin, sa aking pamilya, alam mo ang ginagawa ko sa Rudy Sarjao? Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Panginoon, salamat sa pagsubok na naman na ito. Yan, that's right. Na aming hinaharap. Dahil makikita na naman namin ang iyong kapangyarihan sa aming pamilya. Yan, amen. At yun dapat na magiging kaya ako, pag yung pagsubok ay gawin nating pabigat, ay mabibigatan talaga tayo. Right. No? Mabibigatan tayo talaga. Pero kung pasasalamatan natin ang Panginoon sa pagsubok na yan, na kanyang ibinigay. Dahil ang layunin naman ng pagsubok ay makita natin yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. I-reveal ng Diyos yung kapangyarihan niya sa ating buhay. Kaya nga, sabi nga ni Sir Cesar De Jos, hindi mo pwedeng talikuran yan. Kundi kinakailangan mo harapin yan. Kaya nga dapat bilang mga ama ng tahanan, dapat spiritually warrior tayo. Amen. No, spiritual warrior tayo kasi makapangyarihan yung ating kalaban. Alam ng diablo kung ano ang kahinaan natin. Yeah. Kaya nga kapag hindi natin ginamitan ng salita ng Diyos at hindi natin isinama ang Diyos sa ating mga gagawin, mga kapatid, mahihirapan tayo. Kaya nga napakahalaga. Sabi ko nga kanina, salamat na meron na lang tayong church. Kasi kapag may punta ka rito, mga kapatid, kahit may problema ka, ito, sinishare ko yung aking practice, mga kapatid. Hindi ako nananatili sa bahay. Kapag may problema, pumupunta ako rito. At nakikipag-usap ako sa Safe mga... haven eh. Safe haven. Safe haven Lighthouse. dito. Totoo yan. Napakahalaga. Kaya nga, gawin nating priority talaga. Yung kilalanin natin na ang church ay dapat mas mabigat pa yung sa ating tahanan. No, kasi yung alam natin, spiritually lighthouse sa atin tong simbahan. Kapag may problema ka, magmumukmuk ka dyan sa bahay mo. Dito tayo na-charge Yeah. Totoo yan. Kasi dito, Charging station. ang presensya ng Diyos, mga kapwa ko, ama ng tahanan, nandito. Nandito sa simbahan. Of course, madali mo, pag andyan dyan yung ating mahal na pastor, madali mo siya malapitan, hindi ka na pwede magpa-appoint pa kasi gawin natin makaugalian na huwag nating ihiwalay yung ating sarili sa kung saan alam natin na makakatulong sa atin. At walang iba kundi yung simbahan. Kasi dito, pinag-uusapan ang salita ng Diyos. Makita mo dyan si Sir Rudy. Pwede mo siya ma-approach.
o makita mo si Sir Jow, Yan. o sino man yung mga fathers na makita mo rito, ay hindi ka mahihirapan, makakakuha ka ng idea kung paano natin mababattle yung ating pagsubok, mga kapatid. Amen. Alam nyo, mga kapatid, napakahalaga na talagang magkaroon tayo ng connection sa ating simbahan, mga kapatid, mga kapwa ko, ama ng tahanan. Dahil ito po yung magtuturo sa atin eh. Ito po yung hohorma, Yeah. no? Yung talagang Hulma, magmo-mold, magpo-form. Yeah, magfo-form Yo. ng ating spiritual na relasyon sa Diyos. Kaya makikita nyo, mga kapatid, huwag kayong lalapit sa kapitbahay ninyo na kung saan ay hindi naman naniniwala sa salita ng Diyos. Yeah. Lalong-lalo na sa mga kumpare ninyo. Baka mamaya maikwento mo yung iyong problemang kinaharap sa iyong kumpare na kung saan Walang biblical counsel. wala man lang siya kapunda-pundasyon. Kaya yung ina-adapt mo, yung worldly counsel, no? Na kung saan ay talagang hindi proven and tested na talagang makakatulong, mga kapatid. Kailangan natin na bigyan ng halaga ang ating simbahan. Kasi talagang, sabi nga ng ating, kung makikita nyo yung ministry ng ating simbahan, isa sa ministry? Family-centered. Yeah. Amen. Family-centered. At kung wala ang simbahan sa atin, sa ating pamilya, kung ihiwalay natin ang simbahan sa ating pamilya, mga kapatid, hindi tayo magkakaroon ng maayos na henerasyon, Sir Jow. Alam mo, yun nga binabanggit mo kanina, Sir Rudy. Talagang hindi, nabanggit din Sir Rudy, nabanggit mo rin kanina, Sir Noel. Alam mo, ang punto kasi natin dito is, nakalimutan ko yung binanggit na word kanina, yung molding, yung form. Amen. We still have, kaya inuna natin yung pride. Kahit sa atin nga po, sa amin nga po tatlo, naririnig nyo naman po ito eh. Hindi po tayo pwedeng magtuldok at sabihin natin, eto na ako bilang tatay. Eto na ako bilang asawa. No, hindi pwede. Hindi po natin lagyan ng pwedeng tuldukan. Pwede nating lagyan ng exclamation point. Eto ako eh. Yeah, No, amen. hindi po pwede yon. Kasi tandaan po natin, mapasa aksidente man o sa anong pamamaraan tayo napunta sa larangan na ito, sa pagpapamilya, sa pag-aasawa, tandaan po natin, lahat po dyan ay may kinalaman ng Diyos. Yeah, Amen. amen. That's That's right, right. amen. Lahat po yan, may kinalaman dyan. Ang point ko lang na sinasabi ko po sa bawat isa po sa atin dito, mga kapatid, is that sa ating mga fathers, huwag tayong titigil, huwag nating sasaraduhan yung mga avenues na ibinibigay sa atin ng Diyos para patuloy pa tayong lumago sa posisyon po natin. Amen. Yeah. Sabi ko nga, Amen. like for example, sa ating tatlo, sir, nandito na tayo. Nakikita niyo po kami dito. Sinasabi po namin ito sa inyong tahasan, hindi pa po kami tapos. Yeah, amen. Tama, amen. Hindi pa po kami tapos at hindi nyo rin po pwedeng sabihin sa amin na kayo kasi nandiyan na kayo sa kalagayan na yan. Mga kapatid, pwede po palit tayo, gusto nyo. Wala Amen. namang problema eh. Amen. Kung papaitulutan, Yeah. sasabihin ni Pastor, wala namang problema. Pero Yeah. ang point lang is, eto magtutulungan po tayo sa paglago, sa mga Yeah, fathers. amen. Sa atin po, magtutulungan tayo at magpapanalanginan tayo sa bawat isa na patuloy natin, hindi natin ibablock anumang pamamaraan ng Diyos kay gusto natin sa hindi. Kay kagustuhan natin o sa hindi, sang-ayon man tayo o sa hindi, pag yan ang pinaplano ng Diyos na pamaraan para lumago tayo in our fatherhood and in our husbandry, sa pagiging asawa at pagiging ama, at sa posisyon na kailangan po nating tangkilikin yun. Amen. I-acknowledge po natin yun. Amen. Magpasakop po tayo doon, magpakumbaba tayo at magpasakop tayo doon para lumago ka. Yeah. You see, minsan kasi yan yung inaayawan natin, lalo na sabi nga natin last time, yung pride natin bilang lalaki. Yeah. Parang hindi, ito na eh. Akin to, pamilya ko to eh. Inuulit ko na naman po to, no? Para sa, ito, this will be in general. Yeah. Wala tayong pwedeng angkinin sa mundong ito. Yeah, that's right. Amen. Hindi mo pwedeng angkinin ang anak ng Diyos. Yeah, tama. Hindi natin pwedeng angkinin ang pagmamay-ari ng Diyos. Yun. At lahat po Good tayo point. ay pagmamay-ari ng Diyos. Yeah. Maaring sa ibang tao, syempre hindi ko pwedeng sabihin kay Sir Rudy, kay Sir Noel, ganun din naman sila sa akin, na yung pamilya nila ay pamilya ko. Akin Yeah, niya, pamilya. amen. No, pwede natin sabihin na, pamilya ko to. Yeah. Sa
kapwa-tao. That's right, amen. Yeah. Pero ang dealings na pinag-uusapan po natin dito ay commitment sa Diyos. Ang Amen. dealings na pinag-uusapan natin po dito is about our relationship with God. Yeah, Kaya nga amen. pagdating sa Diyos, hindi tayo pwede hindi tayo pwedeng umangkin. Amen. Pag sinabi ng Diyos na, eto, para sa ating mga tatay, andyan si Rudy, Sir Noel. Amen. Pag sinabi ng Diyos sa ating mga anak, yung anak mo ha, di ba? Yeah. Pag yung anak po natin ay tinawag sa gawain, Yeah. wala tayong karapatang kumontra. Yun. Diyos yan eh. Yeah. Usapan, tao sa tao, pwede yan. Yeah, Tao amen. sa tao, pwede yan. Pero, kung sabihin mo na, ilustrasyon lang naman ito Yeah, ha. Sabihin ni Brother Emilio, yung anak mo, Brother Noel, sa anak ko na yan ha. Oo. Wala tayong naniniwala. Wala, Hindi di tayo tayo naniniwala sa ganon. ganon. Pero pag sinasabi Diyos ko ang lang, kumilos. pag Diyos ang kumilos. Pero yan. sinasabi ko lang, sir, Yan. ito muna, tao sa tao, pwede Yeah. kayong mag-dinayan. Yeah. Hindi oo. pwede. Yeah. Anak ko to eh. Ako Oo. bahala. Pwede yon. Pero pagkadating na sa pangingialam, hindi ko lang mahanapan ng word eh. Ano ba, tulungan mo nga ako doon, Sir Rudy? Kapag Pag tinagda Diyos na, ibig ko oo. sabihin, pag Diyos na ang gumagalaw, Yun eh. ang point is like, ganito po. Kalooban na ng Diyos yan eh. Yeah. Ang point ko lang, sir, hindi na yun sa inyong ilustrasyon sa lahat. Kaya kasi ang point ko dito, hindi natin pwede angkinin yung posisyon na to eh. Yes, Yeah. sir. That's right. Therefore, hindi rin natin pwede angkinin yung pamilya natin pag Diyos na ang kaharap. Yeah. Kaya nga, anuman ang sabihin ng Diyos sa pamilya natin, sabihin sa anak ninyo na tinatawag siya sa gawain ng Panginoon, wala tayong karapatan kumontra doon. Yeah, yes, Wala tayong amen. karapatang sabihin na, teka lang, actually, hindi nauunawaan niya na maraming mga magulang kapag ka nagpo-full time yung kanilang mga anak. Yeah, Gusto amen. nila sana man lang pagtapusin muna natin, ganito, ganyan. Oo. Sabi nga natin, ang lagi kong kataga dyan, sino naman na may mga kagarantiya na magtatapos yung anak mo? Oo. Hindi Yeah. naman, bilang tao, hindi natin nakikita yung future ng anak natin. Tama. Nagsiset lang tayo ng goal for the future. Amen. Pero hindi tayo nakakapagbigay ng kasiguraduhan na mangyayari yon. Yeah. Kasi Amen. tao lang tayo eh. Yeah. Sino nakakaalam? Diyos. Amen. So ilustrasyon na sinasabi ko po, pag tinawag ng Diyos yung mga anak natin sa gawain ng Diyos, gawain niya, wala tayong karapatan ng kumontra kasi baka doon niya pagtatapusin yung anak mo. Yeah. Amen. Amen. No, illustration lamang po ito mga Yeah. kapatid. The same thing din naman sa ating pamilya. Mhm. Kung yung pamilya natin ay tinatawag ng Diyos, hinuhubog tayo ng Diyos, Yeah. tinatawag tayo ng Diyos sa kanyang gawain, pag-aralan nating makipag-usap sa Diyos, huwag kagad kukontra. Yeah. Amen. Because That's right. it's God's dealing sa ating pamilya. Yeah. Amen. Tandaan po natin, kahit sabihin natin na pamilya ko to, in general, pag-aari kayo ng Diyos. Yeah. That's right. Amen. Amen. Pag-aari tayo ng Amen. Diyos. Sabihin ko kay Ma'am Yang, kay Daniel, kay Isaac, pamilya ko to. Pero pag-aari kami ng Diyos. Yeah. Ganon din Yo. kay Sir Rudy. Amen. Kay Sir Rudy, kay Ma'am Mayet, sa mga anak nila, kay Sir Noel, Ma'am Cynthia, sa Amen. dalawa rin anak. Ganon din. Pwede natin kanya-kanya sabihin, Yeah. pamilya ko to. Amen. Amen. Pero, pag gagalawin tayo ng Diyos, Yeah. according to His plan, ang sasabihin niya naman sa atin, hoy, pamilya ko kayo. Di That's ba? true. Kung That's ayaw true. nating Amen. kung ayaw nating makialam ang Diyos, o di mag-declare ka sa Diyos, alisin niyo na po ako sa pamilya niyo. O sige, bahala kayo. Oo. O, At sige, saka, bahala kayo. Kayo baka, na. Baka dinggin ng Panginoon yan. O pagka Diyos na ang magsabi na pamilya ko, pag sinabi na ng Diyos na makikialam ako kasi nga pamilya ko nga kayo. Child of God nga kayo. Yeah. O, di ba? Huwag kang kukontra dyan. Yeah. Kasi Amen. pag kumontra ka dyan at nagpaka-emotional ka by your pride, fathers, mag-ingat tayo. Tinan nyo, ay hindi ko naman siya sinasabi, Sir Rudy, Sir Noel, kayo naman ay witnesses at Yeah. witnesses kayo nang nawi-witness ko Yeah. na maraming nagbawi sa Panginoon. Hindi ko po ito sinasabi. Wala tayong judging dito. Yeah. God is the righteous judge. Wala tayong paghuhusga dito. Sinasabi lamang po sa inyo na may mga ebidensya ng mga pamilya na hindi nagiging successful. And they still up until this very time, they are striving hardly para makamtan yung tinatawag nila success, pero hindi nila nakukuha dahil unti-unting nagkakanya-kanya ang kanilang pamilya sa Amen. kadahilanang Yeah. umalis sila sa pakikialam ng Diyos sa buhay nila. Yeah. Amen. Kailan lang Tama. ngayon? Kailan lang Tama. ngayon kukuhanin? Kailan lang ngayon magsasabi, Panginoon, kaya na nung nagkawatak-katak na, nagkanya-kanya na yung mga anak. Yun. Yeah. Naku, di ba sir? Totoo, Totoo naman yung totoo. sinasabi ko. Yes, sir. Witness Yes, sir. natin Oo. yan. Nangyayari po yan. Na kaya ko po sinasabi yan, sinabi kasi kanina ni Sir Noel,
Kaya ako po lang pinalawak yan. Kasi kanina binanggit ni Sir Noel, yung pag-mold sa atin, pag-form sa atin as fathers. Hindi natin pwedeng angkinin ang posisyon po na ito dahil ito'y responsibility given by God. Yeah, amen. So God knows what's the best for us. Kung inaakala natin, okay naman ako sa pagiging tatay ko. I can provide everything, what they need. Napu-provide ko na. Kaya kong kumain, nakakapagtrabaho na ako, ganito, ganyan. Ano na, so kung sa tingin mo, ikaw ay perfect father na, tingin mo lang yun. Tingin lang natin yun. Kasi Diyos ang nakakaalam, which is sabi ko nga, ito, Sir Rudy, Sir Noel, sabi ko, titingnan ko yung sarili sa gawain, sabi ko, biyaya ng Panginoon na we are trained as jack of all trades. Alam mo naman, Sir Noel, Sir Rudy, yan naman yung ginagawa sa atin ng pastor natin. Na kung saan kadali na ministry, you can operate, you can do this, you can do it. So, I have to grow from that. You see, yung set of skills na yan, saan ko to pwedeng gamitin? Saan ko to pwedeng gamitin na mas lalo pa akong boom! Lalago pa ako. Hindi lang magiging effective, kundi lalago pa ako. Amen. Hindi lang para sa akin, kundi para sa pamilya ko. You see? Amen. So yun yung point na hindi mo pwedeng, hindi ka pwedeng napakapangit talaga sa tatay pag ang tatay emosyonal, no? Napakapangit po talaga. Sinasabi ko lamang po sa inyo, huwag tayo maging emotional, kundi tayo maging convictional. Yun ang maganda. Yan ang maganda pauso natin sa ating mga tatay. Hindi tayo emotional, kundi convictional. Meron nga, Sir Joe, na prinsipyo yung ating mahal na pastor Principle over emotion. Yes, paborito ko yan, sir. At kinakailangan natin na principle na magmumula sa salita ng Diyos. Basahin ko, Sir Joe, itong comment ni Sir Cesar Deos. Yes, sir. Maraming maganda yan. Maraming comment yan. Maraming sinasabi. Talaga ito, napakaganda to. Alam niya yung... Sir Rudy. Sabi rito, isa sa mga dahilan kung bakit napagtunggumpayan ko ang mga pagsubok sa buhay ko ay dahil meron tayong simbahan. Meron po tayong pastor, primarily, na diyan po tayo mag-seek ng counsel. At mga men of God, of course, the ministry of our church na makakatulong upang mapagtagumpayan ang mga obstacle. Totoo ito, mga kapatid. Si Sir Cesar Deos, hanga ako rito Salamat sa Diyos na sa Kanya ibinigay yung obstacle na yun kung sa atin yun. Sinabi ko nga sa Kanya yan Totoo yan. Dan makikita naman natin, buhay na patotoo si Sir Cesar Deos. Kasi kausapin nyo na lang siya kung ano pong obstacle na kanyang naranasan. Pero salamat. Ano ang pinasasalamatan niya? Mayroon siyang simbahan. Meron siyang pastor. Meron siyang pastor. At may ministry. Ay, yung mahalaga dyan, mga kapatid iba yung may simbahan ka, iba rin yung may pastor ka, and of course, iba rin yung may ministry ka. Kaya nga, sabi nga ni Sir Joe kanina na kami, itong mga nangyayari sa amin, ay hindi naman kami hinubog sa social media na magsalita nito. Ito po, mga kapatid. Alam ba natin na darating tayo dito? Na-picture out ba natin na yung ginagawa nila sa television, nagagawa na? Parang napaka-basic na ngayon. Totoo yan. Andi dito na tayo sa kalagayan. Ako sabi ko nga, sir, masingit ko lang. Kasi mga kapatid, ito po yung sinasabi ko, ulitin ko na naman po ito. Ako hindi ko na kailangan magpumunta pa sa kalagayan na parang sinasabi na para malaman, labas ka muna, para makita. Hindi na. Hindi ko kailangan puntahan yung kalagayan na yun. Kasi nakikita ko na po yung ebidensya. Actually, ako, sir, ako yung nabibless kasi God knows my heart and how very true I am with this. Pag nakakita ko ng mga tatay, shoutout ko lang si Sir Neil, Swerte. Ako'y natutuwa kasi nung nasa area pa namin yung Mag-inang Swerte family na yan, Mag-ina, talagang lang yan kasi dati sila nandito, sumipat sa Manila, nag-ano yan sila, virtual kahit malayo sila. Ngayon, na-endorse ko na, sayot ko sa gusto, na-endorse ko kay Brother John. Pero natutuwa ako kasi
doon lumabas yung tatay. Nakasimba na Amen. nakasimba naman sa amin. Yeah, Pero amen. ngayon nakikita ko si Sir Neil, shoutout sa'yo, naka-necktie. Yeah, Alam mo amen. yun? That's great. Kung di mo lang kukontrolin yung emosyon mo, alam mong pinanalangin mo yung tao na yun. Yeah, That's amen. right. Di ba? That's right. Ngayon kasama na ng pamilya niya. Hindi Wow. lang yun, marami pa. Amen. Marami pa kayo. Yeah. Sabi ko sa inyo, sir, sabi ko, hindi natin pinangarap na magsasama-sama tayo Yeah. dito sa ganitong klaseng larangan. Dati pinapanood lang natin sa television, Oo. pambira. Hanga tayo Hanga tayo. Ngayon, Oo. para pagod Pero, na mga kapatid, Diba? yan po ang sinasabi ni Sir Cesar Deos na ministry. Yan. Sa ministry, mga kapatid, makikita mo, sabi nga rito, these are the mighty things of God na nangyayari sa amin, Tama. na nararanasan namin nila Sir Joe at Yeah. si Sir Rudy. Amen. Kaya nga makikita natin, mga kapatid, na sabi ko nga kanina, iba rin yung father na may ministry. Yes. At saka yung circle of fellowship mo. Yeah. You see, you have to make it sure na talagang it triggers your conviction, Yeah. not your emotion. Yes, sir. It brings you to the positivity and not to the negativity. Totoo yan. Kasi tandaan po natin, sabi nga natin, may simbahan po tayo pero sa pastor mismo po natin ang galing ito. We are not a perfect church. Why? Yeah. This is a church full of sinners. Tama. Saved by grace. Yeah. You see, Yeah. but the point here is this. Yeah, you really have to, kasi may maturity, may growth na maturity. Kaya you have to be aware sa bagay po na yan na kailangan na you have to make it sure na yung nakapaligid sa'yo will help you grow. Yeah, totoo Yan yan. napaka-importante, di ba, Oo. sir? Sige, sir, tuloy mo, sir. Kaya nga, of course, wag po tayong matakot na mag-involve sa ministry. Ano po? That's right. Si Sir Rudy, nagsimula lang yan sa Acer. Diba? Yes. Nagsimula lang yan sa Acer hanggang sa dumating yung point na naging area leader siya at nagkaroon siya ng commitment sa Diyos Yes. na magsusuko siya ng buhay Amen. sa Panginoon. And I believe, Sir Rudy, hindi mo pinagsisihan yung commitment na ibinigay mo sa Diyos. Oh, of Kaya course. sabi ko nga, sir, sa inyo Yeah. kanina, Amen. kaya ako sabi ko nga, tuwan-tuwa. Ako naman, kaya kong sabihin to sa lahat ng mga fathers na nakikita ko po. Ako, tuwan-tuwa po kasi, like, kasi nakikita ko nga sa inyong dalawa eh. Mhm. Nakikita ko si Sir Rudy sa pasunta mo. Yeah, amen. Inakala ko bang magkakasama kami sa isang mesa? Yeah. At Tama yan. kami ay nasa live broadcasting. Aha. Oh. Na napapakinggan Sir, sa napapakinggan iba't ang ibang buong sulok. mundo. Yan ang ginagawa ng Panginoon sa Tapos buhay ng sir, tao. hindi lang yun. Hindi, tanda ko yung bike mo. Yeah, na lubak-lubak pa dito. Yeah. Dala mo, sir. Racer yun, di ba? BMX. BMX. Pambira. Kaya nga Rider naalala tayo mo, nung sir, na araw, meron pa tuwan-tuwa kami nun, meron pa nung rough road pa dito. Yung nagpakarera si pastor ng mga bike, Sunday Oo, after yeah. service, may sports Oo. pa dito nun eh. Ang first- Bago kayo kasal nun, kasi Oo. poste pa lang yun. Yes, sir. Ang first na motorcade na nasalihan ko, motorcade kasama ang aking bike. Yeah, nakabike. Nakabike. oo. Oo. Pero Galing. ang point ko is, nakita ko yung mga bagay, nakita ko yung progression. Yeah, amen. Kitang-kita ko yung Amen. progression, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, nakaka-bless pag titingnan ko, hindi lang sa amin po dito, kahit po sa inyo. Yeah. May nakikita ko na mga, hindi naman, nakikita ko lang dati nakaupo, pero kayo na yung nagpapaupo. Amen. Yes. That's Di ba? good. Amen. Dati, sinisecure kayo, ngayon kasama kayo sa security. Amen. Di ba? Amen. Katulad ngayon, shoutout din. By the way, sir, baka makalimutan ko lang. Gusto ko Yeah. lang i-shoutout yung mga additional fathers namin kanina. Oh, Nag-send yeah, ng picture. yeah, Yan, nandito sila, Sir Mike, De La Cruz, Sir Ramon, and Sir Marjon, Sir Rodrigo Abaracoso, and Sir Jacob sa kasamahan mo dyan sa trabaho. Shoutout din. Nasa opisina siya. At ganoon din kay Sir Ryan. Ah, shoutout ko rin siyempre si Limuel Lingbanan. Kaya Amen. inaalala ko nga ito pinag-uusapan natin Oo. si Tagneto, si Sir Ryan natutuwa ako kasama mo na ngayon sa security. Security, oo. Samantalang Amen. dati Maasahan ko talagang yan. mailap matas tao to eh. Oo. Matago-tago din yun Oo, eh. tago-tago Pero dito. tingnan mo, saan nagsimula ang pagpapala? Sa pagsunod sa Panginoon. Tama. O, siyempre, hindi rin ako palulugi. Gusto ko rin na i-shout out yung aking uncle. Oh. Yeah, Si yeah. Uncle Dennis Quaresma. Yo. Kasama natin, mga kapatid. Oo, Ang abe. haba nag-amen niya eh. Kumpare ko yan. Oo. Kaya nga, mga kapatid, mga kapwa ko, kasi baka sabihin nyo,
Na yun sinasabi ni Sir Joe na kaya kayo Nagsasalita. nakakapagsalita ng ganyan kasi andyan dyan kayo sa kalagayan na yan. Hindi automatic yun. Hindi automatic, may Kaya nga binanggit ko may ngayon proseso dito, yan, mga binanggit ko ngayon kapatid. dito kung paano ko kayo nasumpungan. Oo. At the same thing din naman sa amin. Hindi Yeah. porket na anak ka ng pastor, matik yun. Oo, Ay, hindi tama. po. Hindi po ganon. Hinubog din kami ng Panginoon. Dumating tayo sa mga kapalpakan. At Yeah. sabi ko, at patuloy lang tayong hinuhubog ng Diyos. Yun. Yan yung sinasabi po namin sa inyo ng mga fathers na one of the things na dapat po nating maging sensitive tayo sa bagay na pag Yeah. hinuhulma ka ng Diyos, Totoo yan. huwag mong hinuhulma ka ng Diyos Huwag para kang sa pamilya pumalag. mo. Huwag, yun ang hinahanap Oo. mo. Usapang lalaki. Huwag Huwag kang kang pumalag. Yeah. Magpasakop ka, huwag Yun. kang pumalag. Yeah. Kasi, pag-aari tayo ng Diyos, Yun. That's right. alam niya kung saan tayo lalago. Alam niya kung saan tayo bibitaw na. Kumbaga sabi nga namin sinasabi ko nga sa choir na pag kumakanta, pakawalan nyo. Yun. Ibitaw nyo. Para Ibigay nyo ang buhay. Ibigay nyo para makita nyo talaga. Alam niya Diyos kung kailan ka niya bibigyan ng pagkakataon na pabibitawin ka niya na alam niyo pinabitaw ka niya, talagang progressive. Ayun, kaya mo. At saka hindi lang yun. Hindi lang yun, Sir Noel. May bunga talaga. Yun. Amen. Oo. Ganon katindi ang Diyos. Ganon siya magatindi magluto. Di ba, Sir Rudy? That's right. Yan ang timing ng Panginoon. Pero Sir Rudy, basahin muna natin yung papasok sa ating grupo. Sino? Sabi si Sir Henrico, Hindi sabi pa niya lumalabas rito. dito sa akin, Ito, Sir Henrico, sabi ito. niya. Kita mo, wala pa akong sinasabi. Tinatranslate na ni Melay. Ang bilis Ang bilis. Grabe. Alam ni Melay, Ano ba naman yun? Gumawa Huwag ka ka ganun. lang. Bias Kita yun. mo. Bias. Ay, wag ko, ano nangyayari? Aba, mag-observe kayo. Sige, basahin, sabi rito, basahin. Amen, sirs. Sabi niya rito, kung emosyon po ang pinairal ko, baka ngayon di pa ako makapag-asawa. Kaya, ang pinairal ko po ay yung prinsipyo at yung obedience na tinuturo po sa Biblia. Sir Rudy, ano Amen. masasabi mo Pambira. sa magandang comment ni Sir Hener? Actually, itong taong ito, tama siya doon eh. Walang puwang ang emosyon. Kasi kapag emosyon ang ginamit natin ay hindi tayo dadalin sa maganda niya. Walang Yun. mapapala na maayos. Emotion eh. Pero kung prinsipyo ang pag-uusapan ay lagi po yan, magkakaroon talaga ng magandang bunga ang bagay na yan. Amen. Kaya sabi nga, walang imposible sa Panginoon, mga kapatid. Yeah. At tulad dito, itong sinabi ngayon ni Brother Riner, talagang mismo siya napatunayan niya sa sarili niya yung bagay na yan. Totoo Kaya yan. nga, mga kapatid, eto po. Bilang isang tatay at kung passion ang pag-uusapan, sigurado ko talagang may malalim na passion tayo para sa ating pamilya. Amen. Kaya nga bilang tatay, hindi po natin kailangan mag-wavering sa ating dedication Amen. sa ating mga ginagawa para sa Panginoon. Hindi po kailangan yun. Talagang dedicated tayo. Nakikita talagang dapat dedicated tayo sa mga bagay-bagay na ginagawa natin para sa Panginoon. Yeah. Amen. At andoon yung pagde-demonstrate natin ng strong belief natin para sa Panginoon. Nang sa ganon, makita ito ng ating pamilya. Sapagkat ako'y naniniwala na bilang tatay tayo dapat ay magandang huwaran. Amen. The best example, mga kapatid, para sa ating pamilya. Sapagkat wala nang iba pang magpapalakas sa kanila kundi Yun. tayo rin mismo Yun. Di ba? Walang ibang mapagkukunan yan ng magandang halimbawa kundi ikaw din. Amen. Kaya mas mai-encourage sila kapag nakita nila bilang tatay na talagang dedicated ka sa gawain din ng Panginoon. Amen. Committed ka eh. Siyempre, Amen. committed ka bilang tatay, bilang leader ng pamilya. Talagang ipakita natin yung ganun. Upang sa ganun, ma-empower pa natin sila na madala natin sila sa simbahan at gayon din, sabi ko nga, mas makita sa atin na talagang andoon yung ating tinatawag na leadership sa ating pamilya. Amen. Influence. Ibigay Yeah. natin yun sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Yeah. Amen. Amen. Kaya, Brother Hiner, Pabira, good example ang ginawa Alam mo, mo. Sir Rudy, napakaganda rin yung prinsipyo ng ating mahal na pastor. Balikan mo ang iyong buhay Yes. 5 years ago. No? Bilang isang tatay, balikan mo yung iyong buhay 5 years ago. Yeah. At tignan mo kung ano ang kalagayan mo ngayon. That's right. Kung nakikita ba natin yung improvement Yan. na nagmamature ba tayo
sa pagiging leader natin. Amen. Kayo nga, sinasabi ni Sir Jow kanina na nagsimula ako sa bike. Hindi lang yung mga kapatid, hindi lang ako nagsimula sa bike. Kung babalikan ko 32 years ago, kung paano po ako nagsimula sa aking buhay Kristiyano. Nagsimula po ako sa lakad. Wala pa akong bike noon. Naglalakad pa kami noon. Yeah. Nakikipag-fellowship kami sa ating bahal na pastor. And after fellowship, mga kapatid, kasi alam mo naman ng gate 3, di ba? Hanggang 10 o'clock lang yan, bro. Oh. Hanggang 10 o'clock lang yung biyahe ng jeep dyan. Kaya, 9:45, bihira ka na makakakita ng jeep dyan. Inaabot kami ng mga alas 12, alauna sa fellowship, mga brother Rudy. Pero, hindi kami nagmurmur. No? Hindi kami, ano ba yan? Uwi na ako kasi mawawalan ako ng sasakyan na at maglalakad na naman ako. Ay, hindi pumasok sa isip ko yun, mga kapatid. At talagang nag-enjoy ako sa fellowship. Kasi alam ko na, gamat binata pa ako noon, Sir Jow, ay talagang kapag nagsalita, yung mga fathers, sandata ko ito para sa aking future. Yeah. At marami kang matututunan dito eh. Mga kapatid, kaya ko lang sinasabi ito. Kasi nung mga araw na yon, talagang naglalakad kami, pauwi ng aming tahanan. Hindi po katulad ngayon. Ngayon, 24 hours na, Sir Rudy, Sir Jow, yung sasakyan ngayon. Wala, hindi ka na pwedeng hindi maka... Wala ka ng dahilan wala kang katatakutan. Kaya yung mga kapwa ko, ama ng tahanan, na kung saan after the service, ay nagmamadali kayong umuwi. At hanggang ngayon, ilap pa rin kayo sa fellowship. Yeah. Mga kapatid, ako ay bunga ng fellowship na hindi ko pinagsisisihan na nagsimula po ako sa paglalakad pauwi ng aming tahanan pagkatapos ng fellowship. Pero makikita ko naman, after 32 years sa pananatili natin dito dito sa simbahan na ito, hindi ko pinagsisisihan. Kasi binigyan na nga ako ng Panginoon ng sasakyan. Hindi naman ako nanatili na naglalakad. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, Sir Rudy, Sir Jow, naririto pa rin naman ako sa simbahan. Amen. Nagagamit pa rin ako ng Panginoon. Kaya nga, lahat ng ating ginagawa, mga kapatid, sa pangkasalukuyan, sa panahon na ito, mga kapwa ko ama ng tahanan, anuman ang ginagawa natin ngayon, patungkol sa gawain ng Panginoon, ay may kinalaman yan sa mga darating na panahon. Kaya nga, makikita natin, mga kapatid, talagang namumuhay, yung salita ba ng Diyos, yung pangako ba ng Diyos, ay pinagkakaloob pa talaga. Yeah. Totoo ba? Yan ang tanong natin dyan eh. Totoo ba ang salita ng Diyos? Totoo ba ang kanyang pangako? Mga kapwa ko ama ng tahanan, ako personally, sinasabi ko ito, totoo po ang pangako ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga na ipakita natin, patunayan natin sa Diyos na tayo ay karapat-dapat. Upang sa ganon, yung mga anak natin, kasi sabi ko nga po sa inyo, ang dinidil po natin is the next generation. Paano ngayon mananatili ang ating mga anak sa simbahan at sa kalooban ng Diyos kung tayo mismo, mga kapwa ko ama ng tahanan, wala tayong panlasa sa mga ministry ng ating simbahan. Kaya, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Kung wala kang ministry, ito na ang tamang panahon na mag-involve sa ministry upang dumating man yung sinasabi ni Sir Cesar Dihos na pagsubok, yung delubyo sa ating buhay, mananatili tayo. Bakit? May maayos tayong pundasyon ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Sir Jow. Yan na po. Alright, so dyan muna tayo magwawakas at tayo ay sumobra sa ating oras, but I believe that it has been a great blessing sa bawat isa po sa atin. Sa lahat mga tatay dyan, maraming salamat sa lahat po ng mga sumubaybay, sa lahat ng mga sumubaybay sa North, South, East, and West corner, and to all the fathers sa mga areas, and to our viewers nationwide and worldwide, and to all the CSI pastors and preachers that are watching. Thank you for joining us. And of course, even sa mga mothers na nagsusubaybay, no? Even sa mga mothers na nagsusubaybay and sa mga young people na nanonood din, this will be a great blessing. And let's continue to pray for one another.
another as we Amen. keep on growing and as we keep on lifting up the name of the Lord, not only for ourselves, but for our families as well. Amen. And again, ay nagpapasalamat tayo at may mga programa tayo na patuloy na magre-remind sa atin para patuloy tayong lumago spiritually and biblically, spiritually, scripturally, Yeah. at higit sa lahat ay mamuhay convictional and not emotional. Amen. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Alright, muli maraming salamat po. Thank you, Sir Rudy. Thank you, Sir Noel. And thank you, Mamela, sa mga kasama natin nandito, kay Sir John, Sir Rumir, yan, kila Brother Vince. Maraming salamat sa ating technical team. And of course, again, salamat sa Panginoon, bigyan tayo maayos sa internet connection. Amen. Amen, amen. And of course, ay wag mo natin kalimutan, mamayang gabi, ang programa ng The Preparation. Subaybayan din po natin yan. Alright? Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Pahabol ko lang na shoutout, sir. Mobile Tech sa Market. Shoutout sa inyo. Amen. Maraming salamat. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy nalaan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Nadakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan iahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila